Yan! Booyaka siya! Welcome back to your paboritong Tres Marias. May new version na ako ng Judgmental Vulturi. Pero may nagsabi baka X-Men ang lalabas. So, medyo balik na tayo sa RRM Lord Tornaga. Salamat, Secretary Llamas, for joining us. The man who coined the X-Men. Alam mo, hindi ko napapangalanan. Marami na kaming kausap. Sabi nila, loko talaga itong mga X-Men, X-Men. Hindi na sila makamove on. Every time may X-Men, naalala nila yung conversations natin. And of course, Mark Gamboa, ang vlogger na walang laptop. Yan ang ayusin natin. Hello. Problemado ako. Pumunta akong Baguio dito, obviously for family emergency reasons at mahina internet dito. Sabi ko, sino gagawin kong co-host? Yung Jurassic or yung vlogger na walang Walang gadget? laptop. Parang Phone lang lahat. medyo Everything sa phone. ari ng sablay ang vibe natin ngayon. Guys, ang dami natin pag-usapan na bardagulan. I don't know where to start. Siguro doon na lang sa fresh pa kasi medyo masakit na yung isa. Ano ba nangyari kay Cayetano at saka Subi? Damay pa si Binay, di ba? So let's start LGU right away para ma-stress si Mark sa Manila. Sir Ronald, what's the drama? Cayetano daw was trying to push his own agenda, the whole Makati Taguig thing, Zubiri kind of raised issues. Wait lang, di ba Zubiri is a champion of Arnais? I mean, like, is Oh, Cayetano? black belter yun. It's like, Black belter yun. exactly like, does Oo. this guy want to like himself? What's Oo. going on, Sir Ronald? Hindi, dahil sigurado mo naman kasi may aawat sa'yo sa Senado eh. Kaya, Ah, ah, ako medyo naintindihan ko yung issue. oo. Medyo nasabaybayan ko. Oh, Mark. Oo. Kasi it's about it's about yung EMBO eh. Yun yung Yes. pinaka main na kasi hinahabol nila na yung mga huling araw ng Senate at ng Congress bago mag-filing sa first week ng October. Kasi hindi pa sigurado kung paano boboto yung mga taga-EMBO pagdating sa Distrito. congressman, pagdating sa konsehal. So merong pinupush si Alan na Senator Alan na hahatiin yung EMBO, 5 sa District 1, 5 sa District 2, at yung mga konsehal from 8 gagawing 12. So magiging 12 each. So tumututol naman dun yung from the other side na dapat yung EMBO may sariling distrito, huwag niyong paghiwalayin. So may mga ganong dynamics. Tapos at the same time, yung sa congressman, hindi naman kasi sila pwedeng gumawa ng sariling congressional district nang walang batas at walang merong moratorium sa paggawa ng bagong distrito. So, parang merong hinahabol itong sila Alan na Senate concurrent resolution, parang ganun eh. Meron sa Congress, meron sa Senate. Inabot na siya ng gabi nung 9:30 o tapos si Zubiri siguro may nakitaan ng mga hindi maayos doon sa procedure sa ginagawa ni Alan hanggang yun nga tatawag daw kay Nancy Binay, which is of course syempre apektado kasi Makati nga. Yo. So doon na nagkapikunan. Pero ang naririnig ko, ito ay related pa rin doon sa pagkaalis ng posibleng related pa rin, okay? Doon sa Senate leadership race na kung saan Man, kasi ang lumalabas si Alan yung kumuha doon sa ilang mga senador papunta kay Cheese na kung saan so merong ganong aspect pa. So one is yung sa local politics sa Taguig kasi ang gusto ni Alan is mahati yung EMBO. The other one is yung sa awayan nila dun sa Senate leadership. oo. Kaya ayun, yun yung pagkakaalam kong nangyari doon. Kaya ah, murahan, tulakan, at yun nga, tama naman si Sir Ronald na alam na lang may aawat eh. ano, kaya ganun. Cellphone niya kasi Concurrent resolution kasi yan. Kaya ang gusto ni Mig Subiri ay hintayin si Nancy Binay. No? Dahil, Ayun. dahil concurrent resolution niya ng Senado. So gusto niya na nandyan si Nancy para bago pagpasyahan yan. No? Actually, yung tatlong embo na yan, ang may malakas na influence dyan, si Abby Binay. No? uh, Teritoryo ni Abby Binay yan eh.
Yan. Pero ang issue kasi diyan ay hindi kasi yan mahihirapan kasi magkaroon ng bagong distrito, no, until after the midterms, no. Kung sakali magkakaroon ng bagong distrito sa 2028 ang botohan diyan, no. Kaya yun yung isang aspeto niyan, no. Kaya ang tingin ni Alan, dahil hindi naman mangyayari yon, hatiin na sa dalawa, no, hatiin na sa dalawa. Para makaboto Kaya ng congressman yung mga taga-Embo. Kaso oo. para alanganin sa batas 'yon kasi hindi ka naman pwedeng mag ano na lang on their own. Pero Ang ang magi pinopropose naman ni nung kanyang kapatid na who is rumored na tatakbo sa Taguig. Kaya parang yun yung pressure nagbi-build up yung pressure ang pinopush naman nila is to retain yung distrito na yon na it will be a district of Makati Taguig. 'Di ba? Para makaboto pa rin lahat. Pero syempre maraming ano 'yon, maraming mangyayari doon. Ibig sabihin, magkakaroon ng isang binay sa Taguig. Kasi magiging congressman ng Makati Taguig. So yung mga residente ng Embo na Taguig na will have a binay for a congressman or kaalyado nila. So merong ganung factor pa diyan na pumapasok. medyo legally medyo malabo pa 'yon. Ang malamang na posible diyan ay status quo. Ibig sabihin, hindi sila makakaboto sa kongresista, pero makakaboto sila sa mayor. Yun. No, yun yung magiging status quo ante diyan. Dahil wala pa yung distrito, so for now hindi sila boboto for a congressman. Pero pwede silang bumoto Mayor, doon vice sa mayor. mayor. Oo, Pero mayor. Comelec Parang ang ganun magde-decide yung no? Bago mag-filing. yeah. Yan yung Kasi magiging legal malaking factor framework yun yan. Kasi kung residente ka ng Embo, hindi ka din pwedeng tumakbo ng konsehal, hindi ka din pwedeng Mm. tumakbo ng congressman. So you need to know Kaya that si bago mag-filing next week. kaya si kaya walang binay na pwedeng tumakbo as Congress, Kasi no? lumipat na sila Oo. doon sa Oo. barangay sa nasa Makati. Yes. Yes. Kaya yung mas magiging kwan dyan, magiging dominant, no? Bagamat hindi exclusively, ay pwede silang bumoto for mayor pero hindi sila pwedeng bumoto for congressman for now. For now, no? For now. Well, speaking of suntukan, isa pang video nag-viral kanina is in Manila naman na muntik nagsuntukan. Maybe from past pa yan, but nagva-viral kanina ulit si Arnold Clavio, my former kapuso on GMA Network. Today, puro mga ano Kahapon lang yun. mga Sa UFC. Manila, So, one Sa, is... sa local kasi, Big R, hindi rare yung nagsusuntukan eh. Sa local Medyo Madalas yan. actually, Madalas yan. Yung rare ay sa Senado. No? At usually sa Senado, pormahan lang yan dahil alam naman may aawat sa kanila eh. No? pero buti Dahil wala kung, si dahil Pacquiao. kung gusto mo talaga magsuntukan, huwag ka paawat. Ano si Pacquiao, wala, knockout ka agad. Ano? Boom. Hindi, tinext ko nga si Senator Pacquiao eh. Sabi ko, sayang Senator, kung nandun sana kayo referee. Sabi ko, kayo sana referee. No? Oo, kasi nagpaawat. Si JV ba? May nagsabi na, ano yan, para siyang Dana White doon sa UFC. Dana White. Sabi ko, hindi, Joe Rogan siya. Parang siya ba yung nag-announce? Ito na, let's go. Yung mga ganun. That was natatawa nga si Senator JV doon sa nangyari. Pero si Cayetano, sobrang Karen, ha? Karen-tano na siya. What's Cayetano? No, napaka-Karen niya ngayon. Sabi siya, mahihirapan si Alan dyan dahil black belter si Kwan eh. Si champion. Subiri. No? Ang mahirap dyan kung mga maglalaban, mga X-Men. Well, speaking of political correctness, Sir Ronald, mamaya marami tayong pag-usapan. Mayroon tayong mga 4th edition ng episode Slice natin dyan. Well, speaking of Manila, Mark, kamustang latest sa Manila? Since may suntukan din. Yun, yung gulo na, ewan ko kung yun yung video na nakita mo din, na muntik nang din sa konseho, is about the 2025 budget. Kasi ang term na ginagamit ng mga konsehal ng kay Isko, which is ngayon is nasa 18 na, 18-20 na yung bilang nila,
is ni-railroad. So yun yung term na ginagamit na hindi pinayagang magsalita yung ilang mga members nila at pinasa kaagad yung budget which is around 25 billion na malaki for next year. Syempre may mga ganyang aligasyon na gagamitin for elections, mga ano so talagang mainit. Isa pang nagpainit kahapon kaya mataas na din yung tension. Kasi nag privilege speech o nagsalita yung kapatid ni Vice Mayor Yul Servo na incumbent councilor. Siya ay nag-resign sa kanilang partido at sumali doon sa partido doon sa grupo nila Isko. Kaya nabawasan yung councilor. So, yun, nagpaalam siya, tapos umiiyak, tapos syempre, umaga online, ang daming mga masasakit na nasasabi, ganun. Hindi na pala cute ang City of the Stars, Manila na talagang City of Showbiz, no? Ang kulit, ang kulit. So ang mangyayari nga, yung itong si Councilor Apple na kapatid ni Yul will be running against Congressman Joel Chua na sa Congress ngayon. So siya yung lumipat siya kay Isko, siya yung tatakbong congresswoman doon. And she will be endorsing yung vice mayor ni Isko who is Chi Atienza. So she won't be endorsing her brother na current vice mayor. I-endorse niya yung kalaban na bunsong anak ni Lito Atienza na si Chi Atienza. On the other side naman, yung kapatid ni Chi Atienza na councilor din will be endorsing Vice Mayor Yul Servo. So parang nagpalitan sila ng kapatid. So parang gano'n yung nangyari. Nagka-switch sila ng kapatid. Kaya mainit yung tension. Kaya umabot ng gano'n yung sa Manila. Habang si Lord Tornagay nasa medieval Japan pa nagte-text. Just a correction, may sabi, hindi totoo na no match si Cayetano dahil siya ay Caldero King. Ay, sabagay. Medyo masakit mahampas ng Caldero. Kasi niya si Subi. Naglaban ng Arnis sa Caldero, di ba? Caldero King. Ang tingin ko naman, pag naglaban silang dalawa, tabla. Caldero versus Arnis, para medyo... Hindi. Caldero. Tabla talaga. Na okay. Kaya sayang wala si Manny Pacquiao. Isang lang tapos na usapan, 'di ba? Talagang nag-drama na ganun tapos pero alam mo Ronald, ang pinakagusto ko dun sa mga yung mga siga-siga. Sumisigaw pero lumalayo sa iyo. Ikaw sino ba? Tapos lumalayo. Sino ka ba? Ano ba? Pero lumalayo. Yun ang pinakagusto ko yung mga ganun. Ano ba ginagawa? Lumalayo siya, 'di ba? Yun ang talaga. Kung tunay na away kasi walang papaawat. Wala nang Joe Rogan na. Let's go. Parang yung nakita ko sa gitna ng kalsada sa Global City. May nagkukuhan doon may nag-roundhouse. May nag-roundhouse doon. Nakita mo ba yun, Mark? Yung mga grabe yun, no? Sabi ko, sino ba yung... Pag mga nagsusuntukan yung mga konyo. Sino ba yung nagsa-shadow boxing doon? Walang armor, nothing, no rules, di ba? Baka masagasaan pa ng kotse yun sa gitna ng kalsada. Yun lang, medyo talagang open field, talagang anything can happen. No environmental controls. Parang na-intimidate yung mga kotse. Wala dumadaan nung nakita yung shadow boxing. This is easy. Kung ako nagdadrive to, sinagasaan ko yun. Pero let's leave that for the next episode. Kasi yung bardagulan na pangyayari. But going back to this, may mga nag-post na, walang laban yan sa Korea, sa Taiwan. Ganun. Sabi ko, dun sa mga bansa na nag-aaway sila over principle and ideology, di ba? Kuomintang na pro-China versus DPP na anti-China sa South Korea. Siyempre, left party versus right. Ito mga hindi ito over ideology and principle. Ano lang, Caldero versus Arnis talaga yan. Friends, is this the worst Senate ever? Parang Ronald or curb your enthusiasm, may parating na mas interesting na Senate soon. Ang dami nagalit sa 3 Tulfo episodes natin. I think it's one of my lowest viewed video. Parang 1,000 lang view. Bakit daw? Sa Tulfo natik daw tayo, mga walang iya. So grabe naman. They're just saying the facts.
May nag-tag pa nga sa akin, nagma-mind conditioning daw tayo. Nag-call out tayo ng isang radio program. Yung dyan, nagma-mind conditioning. It's like, anong pinagsasabi niyo? Di ba? Kasalanan pa. Ano gagawa natin? Number 1 tsaka number 2 parehas tulpo. Kasalanan pa natin yan na gusto ng tao namin. What can we do? Ano, iyak tayo or something? It's gonna be crazy, man. Like, there'll be Caldero, there'll be Arnis, there'll be tatlong tulfo. Talagang mangyari na ulit niyan. Raymart Barreto, makita tayo. Abandoned warehouse. Yeah, man. I'm looking for... That's gonna be even bottomless iced tea talaga na hearings and all. Grabe. Siguro, Sir Ronald, ang gawin natin next year after the new senators come in, mag-live from Senate na tayo ng podcast episode natin. Yung, like habang nagsusuntukan sa Doon bago, parang yung box. sa may Chino Roses. Anong masasabi niyo po dito sa team left versus sino po mananalo dito? Si Ronald, a live commentary. Sa tingin po mga in 2 minutes may knockout na. Dapat ganun na tayo. Mark, gusto niyo interviewin ko yung idiot na yon? Pwede ko ba sabihin yon? Sir Ronald, nag-apply tayo. Gusto niyo bang kausapin ko? Gusto niyo bang interviewin ko yung X-Men na yon? X-Men talaga. Ang dapat nakausap na pagsabi ko ng X-Men, tawa sila kagad. Uy, wala akong sinasabi. Sabi ko lang X-Men. Bakit? Ayaw niyo ba sa Marvels pa kayo? X-Men, X-Men. Tapos natawa sila kagad. Walang hiya talaga mga to. Sir Ronald, you have copyrighted X-Men official. It's a Ronald Tornado. Pero I like the idea, no? Live commentary habang nag-awa yung mga nasa likod. Sir Ronald. Dito ba tayo magpa-podcast na? Pakita ko lang, dyan, no? Yan. Sa bagong building. Mukhang kwan yan eh. Mukhang Mark, mukhang 10 taon pa yan bago matapos. 10 taon pa ba? Doon tayo sa construction site. 10 taon pa yan dahil pataas ng pataas bawat taon eh. Ang presyo. Yeah. Yung presyo. Kasi tinitingnan ko saan kaya kwarto ni Rafi, saan kwarto ni Erwin, saan kwarto ni Ben. Ang hindi lang pupunta dyan si ang pangalan niya, si Heart Evangelista tsaka kasi by the way, may update ba tayo sa Pia Wurtzbach versus Heart Evangelista? Wag na. Baka magagalit sa atin. May bago na naman May bago na naman mga rumors na Senate ko Well, I mean, so sino Sir Ronald, sino bang potentially mag-replace kay Mr. Eyebrows? Mr. Poetry and Prose. Ay, dami naman may gusto. Dami naman may gusto eh. Lumalabas yung pangalan ni Loren. Lumalabas yung pangalan ni Cynthia. Dati pang gusto ni Jinggoy. Si Jinggoy, habol niya talaga. I think he's going to. Now, let's talk last one. I think this is going to be a little bit of a transition to the next episode. You know now what's the Bardagulan. So, Trillanes, kamustang Caloocan, Sir Mark? Kamustang what's happening on the ground? Sir Mark, ano pong live commentary dyan from Caloocan? Hindi yun, umiinit na yung banggaan din between grupo ni Trillanes at grupo ng mga malapitan. So merong mga posibleng mga councilor si Trillanes na baka masuspend din, yung mga ganon. So may mga tapos pag umiikot sila Trillanes, merong mga konting panggugulo dito, konting haras sa ganon. So maraming mga ganong mga lumalabas pero iinit pa yan lalo kapag nag-filing na sila next week. I think this Sunday idedeklara yung vice mayor niya kung sino yung maging running mate niya against dito sa mga malapitan. Ano bang chismis? Sino bang mga front runners to be the vice? Sunday na lang. Maglabas na ilang araw na lang naman. Konti na lang yan. Ng content. Parang may mga tabog kayong parating Di ba Big R kayo yung close ni Trillanes? Di ba kayo nag-usap sa araw? Speaking of which, I think that's a perfect segue to our next episode. The bigger Bardagulan na nangyayari. Hindi pa tapos. May mga nag-troll pa rin sa akin hanggang ngayon. Maraming salamat, Lord Toranaga. Naayon yung X-Man edition na ginawa kong Vulturi. Of course, Mark Tamboa joining us live from one of those LGUs. Ay nasabihin sa akin kasi maraming galit sa kanya. Thank you so much.
Bakit Mark, puro mga sinusuporta mo sa kabilang sa kabilang panig, puro outsiders, no? Kalaban mo puro mga incumbents, medyo delikado tayo. Maraming salamat guys.